Patawarin mo ako. Ako. Shenko. Gusto mong gumamit ng kamay? Kung hindi kamay, bibig. Assistant Fang, tawagan ang pulis. Ginagawa na. Hoy, huwag kang alis. Maraming humahabol kay Jigo. Pero, ikaw ang pinakamalakas ang loob. Ang kapal mong gambaling siya dito. Ninakaw niya ang gamit ko. Ha, naiintindihan ko na. Ninakaw niya ang puso mo. Ha ha ha. Sinong tumawag ng pulis? Ako, ginulo niya. Si Jigo kanina. Hulihin siya. Sumama ka sa amin. Umalis ka. Makinig kayo. Bitawan mo ako, o lalaban ako. Bawal ng matanda ang paggamit ng gumagic sa publiko. Teka, siya ang nanggugulo. Bakit ako ang hinuhuli? Siya ang hulihin. Pulis. Hindi. Bawal daw ni matanda ang gumagic sa publiko, pero hindi sinabi na bawal gamitin pribado. Sigurado ka bang nandito si maliit na Sheng? Kuya Sheng. Jingsheng, nakauwi ka na. Kuya Sheng, ang ganda na ng pangangatawan mo. Nung nasa abroad ka, si Anay naghintay sa'yo. Kailan mo kami ililibre sa inyong kasal? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala talagang relasyon sa amin. Pwede mo akong asari. Okay lang, pero wag mong biruin. Si Jingsheng ng ganyan. Ayaw niya sa ganyan. Jingsheng, kami nang matagal ng magkaibigan. Naghanda ng salo-salo. Late ka. Patakbuhin mo na ang shots. Kuya Sheng. Nagkamali ako ng sasabihin. Iinom ako bilang penalty. Huwag ka sanang magalit. Sige na. Nakatakas siya. Mister, go. Sa palagay mo ba'y may gusto pa? Sa'yo yung babae. Baka habulin ka niya. Hinding-hindi. Sa wakas, nahuli din kita. Anong nangyayari sa'yo? Nagagalit ang parasitic worm. Bakit ganon kabalisado si Little Sheng? Bakit yon nagkakaganon? Hindi mo alam? Anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa. Sinusubukan lang patugunin ito sa akin. Hirap ka na ngayon, di ba? Matutulungan kita. Hayaan mong mahuli ko si Little Sheng mula sa katawan mo. Paano mo balak hulihin yon? Tulungan kitang hulihin yon. Sino ang nag-utos sa'yo dito? Nakakahamak ka, niloloko mo. Ako. Ang bigat. Little Sheng, narito ako para iligtas ka. Paano ka nagising? Ang bulati ko, hindi dapat nabigo. Ayaw mo bang makuha si Little Sheng? Gagawin ko ang hiling mo. Halo. Halo. Talagang nahihilo siya ngayon. Sheng, nasan ka na? Sheng, pinipilit niyang pasukin ang puso niya. Hein, kapag pumasok si Sheng dyan,
Sisubog ang katawan niya. Sheng. Halika, lumabas ka na. Hoy, Sheng. Saan nang galing tong paslit na ang lakas ng loob mong umakyat sa kama ni President? Mga guard, hulihin niyo to. Opo, Hoy. Sinusubukan ko siyang iligtas. Tangang babae, huwag mong isipin na maluloko kami. Sa kakaiba mong suot, isa ka lang hotel staff. Sa tingin ko, sinasamantala mo ang kalituhan ni Jingsheng para tuksuhin siya. Gustong maging div rescue. Mga guard, tanggalin niyo na yan. opo. Mamamatay siya kung mawala tong pagkakataon. Hoy. Muntik nang manakaw ng isang waitress. Jingsheng. Jingsheng, ako si Anna. Anong ginagawa mo rito? Nakita kitang umalis sa sayo at hindi na bumalik kaya agad kitang hinanap. Maya-maya ay nakita ko. Isang kawatan na naghata. Sa'yo papasok ng kwarto. Buti na lang nakarating ako bago ka pa niya malapastangan. Nasaan na siya ngayon? Nakuha na ng security. Jingsheng. Ang sakit naman yan. Muntik mo nang mabali leeg ko. Babaliin ko rin leeg mo. Takot ako sa taas. Ibaba mo ako. Bitawan mo ako. Hoy, saan mo ba ako dinadala? Walang sinumang nangahas na pagtratuhin akong ganito. Alam mo ba kung paano ka mamamatay? Sa akin na ang puso mo. Kung mamatay ako, mamamatay ka rin. Ang yabang mo. Akala mo ba, makukuha mo puso ko? Bulate sa puso niya. Tanging dugo sa dila ko ang makapagpapahinto nito. Paano may tao na walang hiya katulad mo? Ako ang nagligtas sa buhay mo. Bakit ako pa ang sinisigawan? Dapat ba kitang pasalamatan? Sige, salamat na lang. Ayon sa matanda, ang pagligtas ng buhay ay hindi humihingi ng kapalit. Pero hayaan mong, tingnan ko rito. Kailangan kong tiyakin kung nasa puso niya si Sheng. Ang parasite sworn ay umiinom ng dugo. Kapag umabot sa puso, papasabugin nito ang katawan ng host. Walang mangyayari. Nasaan tayo? Hindi ka marunong bumasa. Kaming mga birheng dalisay ay hindi marunong magbasa nito. Berhin Dalisay. Wala ka talagang pakialam sa mundong ito. Hindi naman. Gutom na ako. Dalhin mo ako kumain. CJ. May karinderya tayong mapupuntahan. Talaga, may ganoong kabaitan. Simbahan ba yan? Hindi ka ba nagugutom? Sige, punta na. Sige, maghintay ka dito. Babalikan kita pagkatapos kumain. Huwag kang gagalaw. Dito ka lang. Busog ka na? Oo. Ngayon ipaliwanag mo ang iyong mga motibo at proseso. Bakit mo sinusundan si Gu Jingsheng? Kinuha niya ang pinakamahalaga kong bagay. Kailangan kong bawiin iyon. Sinasabi mo ba kinuha ni Gu Jingsheng ang iyong pinakamamahal na bagay at ayaw niyang panagutan? Oo, walang pananagutan siya at ayaw ibalik. Halimaw. Dito ka matulog ngayong gabi. Dadaling ka namin kinabubukas. Pangit ng itsura mo ngayon. Anong problema? May trangkaso ka? Walang nagpapainit ng kama. Nanghihina ka na. Gusto mo ng asawa? Lahat ng uri meron. Kahit anong gusto mo, marami akong pagpipilian dito. Inay. Puno ang schedule ko sa trabaho. Walang oras para dito. Kahit gaano ka kabis, kailangan mo magpatuloy ng angkat kung papatayin mo ang sarili sa nang walang tagapagmana. Pupunta na ako sa opisina. Ikaw. Jingsheng. Dumudugo ilong. Anak. Anak.
Walang kwentang waitress. Bakit ka nandito? Sinira mo na ang plano ko dati. Ngayon nagpakita ka pa? Katiwala. Tumawag si Ginanggu sa akin. Dumating agad ako rito. Nasa ospital si Jingshen. Noong nakaraang para magpa-check up. Normal lahat ng resulta. Wala dapat. Ganitong problema. Ang parasitikong bulate ay pumasok na sa puso ni Gu Jingsheng. Tiningnan na ng doktor ng pamilya. Walang nakitang dahilan. Nagsusuka pa rin siya ng dugo. Si Ginang Li ay biologo sa mga virus. Pinapakiusapan ka ni Biring. Natignan ng binata. Pwedeng lason kaya ito? Hindi ito pagkalason, kaya ko siyang pagalingin. Estapadorang waitress. Anong alam mo? Lumabas ka na. Binibini, kung kaya mo, pagalingin ng binata. Pagbibigyan ka, ni Biring ng malaki. Oh, Pakiusap. Teka, hindi ka. ikaw. Biring. Totoo ba? Pagagalingin mo ang anak ko, Ginanggu. Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Waitress lang yan. Nanggigising, siya kay Jingsheng sa hotel. Manloloko yan. Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Ginanggu. Nagkaroon ba si Jingsheng ng pagdurugo sa ilo, pagkahilo, lagnat, pagtutubig ng dugo, at pagsusuka ng dugo? Tama. Tama ka. Maayos siya kaninang umaga. Ngayon hindi na siya makabangon. Jingsheng, nandito na ang doktor. Maliligtas ka na. Ikaw na naman? Jingsheng, ito si Ha? Ako si Liang Mengmeng. Dr. Layang ang manggagamot. Jingsheng, alam ni Dr. Layang lahat ng sintomas nang hindi ka tinitigan ng pulso. Pabayaan mo siya. Tingnan ang kondisyon mo. Hi, Anong ginagawa mo? Eksaminin kita. kailan naging tama na ang manggagamot ay maghubad ng pasyente. Malinaw na, nanggaganso ka. Tita, makinig kayo. Hindi siya tunay na doktor. Mandurugas siya. Isang babaeng manloloko na nagnanasang sa katawan ni Jingsheng. Tita, ako lang ang tunay na nagmamalasakit. Sa kalusugan ni Jingsheng, sa lamangkera siya. Palayasin niyo siya. Huwag nang patagalin ang paggamot. Kailan ko ba ninasa ang katawan niya? Bakit mo ako hinubaran? Kung hindi mo naman ako gustuhin. Sinusubukan lang kitang eksaminahin. Naku, lumayo ka. Jingsheng, ako ang magsuri sa iyo. Jingsheng, kailangan kumuha ng dugo para sa laboratory, saka tayo magkakaroon ng diagnosis. Pagdating ng resulta, huli na ang lahat. Ikaw, kalokohan, paano magdi-diagnosis ng walang exam? Jingsheng, anak, Jingsheng. Wala ng oras. Hoy, Hoy, ano na naman? kapag may nangyari kay Jingsheng, Mamamatay siya kung hindi niya ito iinumin. Ibigay mo sa akin. ang pagpapakain sa kanya ng di aprobadong gamot, ito ang talagang mapanganib. Hoy, ang banal na payildor ko. Ito na ang huli nating natira. Hindi siya mabubuhay kung wala nito. Anong banal na pildora? Mukhang, tira-tirang, mga buti ng chocolate, isang waitress na nagkukunwari. Mystic. Teka, kung ituturok mo iyan, papatayin mo siya. Wala kang alam, ito ay panlaban sa laso. Kontra sa kahit anong laso, isang turok lang sapat na. Eh di gawin mo na. Tigil, huwag mong iturok. Nineutralize ng panlaban na to lahat ng laso. Jingsheng, kumusta pakiramdam mo? Anak, Hoy. Nagalit ang parasitic worm sa panlaban. Ngayong galit na ang uod, uubusin nito ang puso ni Gu Jingsheng. Ang tanging pag-asa ay, gamitin ang symbiotic worm na nakatali sa buhay ko. Kailangan nating subukan. Lunukin mo. ito. Tapos na. Tigil na sa drama. Epektibo naman ang antidote ko. Jingsheng, patingnan ulit kita. Lahat labas. Siya mananatili. Magpatuloy na kayo. Ano ba ang pinaluno mo sa akin? Sabihin mo, Ito lang naman. Yung symbiotic worm na nakatali sa buhay ko. May nararamdaman ka ba? Mainit ba? Gusto mong maghubad? tama pala si Liana. Lahat ng pagod niya, para lang sa katawan ko. Kung magkasundo ang symbiotic at parasitic worm na magkasamang ibig sabihin pinili siya ni Little Sheng para sa akin. Kung mag-aaway ang mga uod, mamamatay siya ngayong gabi.
Hoy. Ikaw, Gu Jingsheng, hoy. Ikaw. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang hindi ako mabuti? Bakit ang lakas ng init na ang gagaling sa'yo? Nakakalunod itong init, dahil ba sa symbiosis ng mga uod? Ang init mo kasi, ang bilis ng tibok ng puso ko. Umatras ka. Sobrang init. Kanina ang sigas, hubaran ako. Ngayon paatras ka na. Layang meng-meng. Ano ba talaga ang pakay mo? Makinis na mukha. Hinahon ang paghinga. Mukhang tunay ngang nagkadugtong ang symbiotic at parasitic worm. Talagang siya ang pinili, ang tadhana kong kapares. Gusto kitang matulog kasama, magkaanak tayo. Walang posibilidad. Iniligtas kita. May utang ka sa akin. Gu Jingsheng, si Binatang Zhu mula sa grupo Shenyi, nandito para pag-usapan ang medikal na kolaborasyong navigation robot. Pinaupo ko siya sa sala. Nakakaabala ba ako? Hindi ka bababa? Wala ka pang pinapayagan. Ay sige, payag na ako. Bumaba ka na. Anak, si AI layang gusto ka. Pangakuan siya ng ano. Matulog ng magkasama. Kung puro kakalokohan, kanselado ang usapan, walang segunda pagkakataon. Binigyan ko siya ng symbiotic worm para supuin ang parasitic worm. Pero ang symbiotic worm ay salungat sa herbal toxins ko. Kung ayaw niyang magkaanak sa akin, mamamatay ako sa heart failure. Kapag di na ibalik ang uod, sana di ko siya iniligtas. Walang utang na loob. Sige, mananahimik na ako. Layang. Ang anak ko'y may malapad na balikat, makipot na baywa, at bilugang puwet. Sayang isang gabi lang. Bakit di mo na lang pakasalan para makapagtalikat ng walang pati, di rin siya makakatanggi. Kapag pinakasalan ko si Gu Jingsheng, pwedeng-pwede na ba tayo matulog? San? Ma, tigilan mo ang panloloko sa kanya. Papagupitin ko kayo. Ako na ang aalis kasama siya. Magpakasal. Walang limitasyong pagtulog. Ako at si Gu Jingsheng, kasal na ba tayo ngayon? Siyempre, mula ngayon, ikaw ay manugang na ng pamilya. Itatago ko muna ito para tara na. Meng-meng, uwi na tayo. Bigyan natin ng sorpresa si Gu Jingsheng. Tara na. Ginoong Go. Sigurado ka bang ayaw mong makipagtulungan sa akin? Pagsubok lang ng bagong gamot, sa ilang pasyente ang gagawin. Wala itong masamang, idudulot sa'yo. Ngunit, kung wala ang aking pangunahing chip, ang iyong proyektong robot ay mauudlot ng matagal. Pagsubok ng gamot na walang klinikal na datos, sa mga pasyente, iyan ay pagpatay. Mayordomo, samahan mo siyang lumabas. Binatang Joe, dito po tayo. Gu Jingsheng, magmamakaawa ka sa akin balang araw. Bulag ka ba? Kung mabangga mo ako, babasagin ko ang mga binti mo. Hoy, huwag. Anong klaseng tao ito? Naku, Meng-meng. Bakit bigla kang nagpapawis ng ganyan? Galit ka ba? Para mapinaw ang bulate, ako mismo ang nagsubok ng lason kahit nakokontrol ko na ang daan-daang bulate. Ngunit kung wala ang symbiotic worm, agad akong napinsala. Kung hindi ako makakatulog, kaagad kay Gu Jingsheng para makuha ang symbiotic worm, magkakaroon ako ng atake sa puso sa loob ng 3 buwan at mamatay sa 6 na buwan. Saan galing ang lalaking ito? Mang-aapi ng manugang ng pamilya. Pababagsakin ko ang pamilya nila bukas. Huwag kang magagalit, anak. Umupo ka at magpahinga. Huwag kang magalit. Ina, Naku, Gu Jingsheng, may umaapi sa asawa mo. Wala ka bang gagawin? Ina. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong asawa? Sino ang nagsasabi ng kalok? Hindi ba't asawa mo ito? Hoy, Nanay, anong nangyayari? Di ba sinabi kong ipadala mo siya? Palayo na? Pinaalis ko na nga. Bakit nandito na naman siya? Tinulungan kita para kumuha kayo ng marriage license. Asawa mo na siya ngayon. Nanay, ano ba ang gusto mo sa akin? Si Meng-meng ang tagapagligtas, utang na buhay ay habang buhay na pagtupad. Hoy! Tumawag ang tatay mo, nagsabi.
Malungkot sa abroad at gusto niya. Akong samahan siya. Ang bahay na ito ay inyo na ngayon, babae si Mengme. Alagaan mo ng mabuti. Huwag mo siyang pagalitin. Paalam. Nanay. Sandali. Nanay, Hindi ka pwedeng umalis. hindi mag-work ang relasyong ito. Pigilan mo na yung obsession mo. Bukas dadalhin kita sa Civil Affairs Bureau para mag-divorce. Pag nag-divorce, di na tayo pwedeng matulog para di ko makuha ang symbiotic worm. Masasaktan ang buhay ko. Ayan na, gawin na natin. Eh, Tulugan muna tayo. Saka tayo, magpa-finalize ng divorce bukas. Layang Mengmeng, Hindi. Ako. Nagmamalasakit din sa puso mo. Ang aking mga anak ay nasa puso mo pa rin. Nararamdaman kong nandito sila. huwag mong isipin na makakapigil sa akin ang paghihiwalay natin. Nangako kang matutulog tayo. Sinasalungat mo ba ang salita mo? Nangako ako. Pero hindi ngayon. Kailan na mangyayari ito? Wala tayong pagmamahalan. Hindi natin pwedeng gawin yon. Bakit hindi? Simple lang. Maghig ka, maghihig ako, patayin ang ilaw. Tapos na. Layang Mengmeng, wala ka bang hiya? Ako. Ang importante, kailangan ng pagsang-ayon natin. Hindi natin ito mapipili. Hindi na ako makapaghintay. Kapag hindi tayo nagkatulog agad, mamamatay ako. Aray. Alam kong hindi ka makapaghingi. Pero gaano man katingin, hindi natin madaliin ito. Kailangan ng panahon ng mga ito. Ipaghahanda kita ng kwarto. Ngayong gabi, mag-isa ka matutulog. Hoy. Dahil ayaw mong sumama. Maghahanap ako ng paraan para sumunod ka. Mengmeng, kung ayaw makipagtulungan ng iyong kapareha, ilagay ang substansyang ito. Sa inumin niya, tiyak na susunod siya ng walang duda. Kasambahay. Hoy, Masakit ang tiyan mo, Array. Paano kung ako na ang magdala nito kay Jijing Sheng? Sige. huwag na. Ano ba naman yan? Ikaw pa talaga? Para sa'yo ito. Iwan mo't umalis ka na. Uminom ka muna. Aalis ako pag nakainom ka na. May halo itong iba. Ako. Paano niya nalaman na may inilagay ako? Nagkukunwari lang siya. Hindi ako pwedeng magpakilala. Hindi. Wala akong nilagay dyan. Totoo ba? Totoo. Tikman mo. Ako. Sabi mo walang laman to. Duwag na sinungaling. Sino? Sinong duwag? Sige, iinumin ko na. Wala na ako. Bakit ka tumatakbo? Hindi ako tumatakbo. Sa baso, anong inilagay mo? Ako. Naku, kung hindi mo maalala, ipapatingin ko ang natirang kape para masuri kung mapatunayang ang kape sa baso at ito ay pareho ng sangkap. Kung gayon may sala ka sa pagpatay. Ang ay parusang kamatayan. Hindi ako pwedeng patayin. Nilagyan ko lang para sumunod ka. Hindi ko kayang pumatay sa'yo. Dahil lang, ayaw mo sa akin. Kaya, Anong saysay ng paglalason mo? Ginoo. Dinala ni Binata Joe, ang kakaibang lalaki. Nagpakilalang humihingi ng tawad sa nakaraan. Mukhang hindi siya mabait. Paalisan ko na ba? Sila, Huwag muna. Ang amoy ng lalaking ito, nakakatuwa sa banal na ahas. Sakto, maging pagkain siya. Ginoong Go, tungkol sa nangyari noon, naging sobrang kabado lang ako. Kaya narito ako, nabalitaang may sakit ka, espesyal kong dinala, isang milagrosong manggagamot. Upang personal na humingi ng paumanhin, si Jin Weng. Ang Jin Weng na ito ay bantog na manggagamot, anumang sakit na kanyang hawakan, ay gagaling kaagad. Paano mo pagkakatiwalaan ang impostor na ito? Zukong Jin, magpakalalaki ka. Matanggago ka, ang ipaghalin tulad ako sa mga impostor. Ngayon tingnan mo ang kapangyarihan ng aking banal na ahas. Sino ka? Paano mo tinutulan ang aking banal na ahas? 5 makamandag na uot, pinakamapanganib na lason, isang kagat ay siguradong kamatayan. Sa tao o hayop, walang pagkakataon, espesyal ang babaeng ito. Dapat na tayong umalis. Maghintay ka lang.
Makamandag ang cobra. Ang pino na banal na ahas ay hindi lang naglalason ng pang-aatak, kundi naghahipnotize sa biktima sa pamamagitan ng tingin. Ang paglinang ng ganitong banal na ahas ay nagpapatunay sa galing ni Jinweng. Ayos ka lang ba? Kinagat ako ng ahas. Nalasan ako. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Di ito magagamot sa ospital. Pumunta muna tayo sa ospital. Kahit anuman ang mangyari, ililigtas kita. Sabi ko na sa'yo, mga ospital, hindi makagagamot nitong lason. Pero matutulungan mo ako. Kung gugustuhin mong tumulong, maliligtas ako. Paano kita matutulungan? Makipagtalik ka sa akin, at isauli ang aking symbiotic worm sa aking life-bonded worm. Walang lason ang makasasakit sa akin. Liang Meng, paano ka nakakapagbiro tungkol sa ganitong mga Ako. Hindi ako nagbibiro. Kinuha mo ang aking symbiotic worm. Kapag wala ang proteksyon ng aking life-bonded symbiotic worm, ang lason ng banal na ahas ay lalagos sa mga ugat ko patungo sa puso ko. Kapag wala ang symbiotic worm, wala na ang pag-asa ko. Pagtulog lang naman yun. Bakit ang damot mo? Paano mo nasabing ikaw ang pinakamahusay na Worm Master sa Miao Village? Nangako kang papasunod mo si Gu Jingsheng. Ngayon napahiya ako. Ang babaeng kasama ni Gu Jingsheng ay isang problema. Kailangan nating humanap ng paraan para alisin siya. Pagkatapos mapapasunod ko si Gu Jingsheng. Sa anumang gusto mo. Kung wala kang solusyon, ano ang dapat kong gawin? Makatutulong ako. Liang Meng, sinabi sa akin ni Tita Gu na kapag asawa ka kay Jingsheng, paano mo nagawang pakasalan siya? Isang babaeng social climber ka lang na umaasa sa mga lalaki. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Paano mo nagawa yon? Kung hindi ako karapat-dapat. Ikaw. Maging ang toroong panabong sa baryo ay hindi makakapantay sa ambisyon mo. Jingsheng, huwag mong sisihin si Miss Liang. Ako ang nagkamali, kaya ako natumba. Wala siyang kasalanan. Nakita ko ang lahat. Kasalanan mo. Narinig kong ikaw at si Meng ay magpapakasal. May handa akong espesyal na regalo para sa kasal ninyo. Ito ay ang aling banal na ahas na inalagaan. Siguraduhin mong suotin ni Gu Jingsheng at ng babaeng yon ang mga pulseras na ito. Kapag suot na nila, mawawala si Liang Meng at magiging akin si Jingsheng. Sundin mo ang utos ko at ibibigay ko lahat ng hiling mo. Walang makakapigil sa hypnosis ko gamit ang dugo ng banal na ahas. Kahit na yung babaeng yon. Meng, yung nangyari kanina, hindi ko sinasadya yon. Hindi mo pa ba? Ako pinagtatampo. Magkaklase lang kami ni Jingsheng. Nag-aalala lang ako. Sa kalusugan niya, wala akong masamang balak. Jingsheng, Itatago ko ang pulseras. Ngayon, lumabas ka. CJ. Gu Jingsheng, May problema ang pulse areas na ito. Hindi mo dapat tanggapin to. Nagsiselos kumakain ng suka. Ayoko sa suka. Bakit mo pinagtapon sa ang pulseras? Hindi mo pa rin aminin. Ayoko sa wansoy, repol, at carrot, pati mastasa, at Sino nagtanong ng pagkain mong ayaw? ano to? Ikaw nagtanong nito. Ginoo, handa na ang pagkain. Saan ka pupunta? Para sa'yo to. Salamat po. Binibining Liang, bakit kayo? Biglang naubo? Lagi naman akong malusog. Bigla ang pag-ubo, baka dulot, ng pagkawala ng symbiotic worm, ang heart failure. Binibining Liang, Ano to? lumang race 8 ng pampakalma. Sa ubo ng pamilya namin. Inumin mo na agad. Mawawala ubo mo. naipadala na ang pulseras. Kailan namamatay sila yung Meng? Masyadong magaan ang kamatayan. Hindi mo ba nais na sila'y iyong masdan na magluhod sa harap at magmakaawa?
Nais kong si Gu Jingsheng ay lumuhod at mamanhi. Ipinagpalit ako sa isang walang kwentang babae. Kinamumuhian ko siya. Nais kong lahat sila ay lumuhod at Sumama ka sa akin. Hindi lang si Guang, manliluhod sa'yo, kayamanan ng pamilyang Yu. At yaman ng Zhou ay magiging sa'yo. tayo. Anong ginawa mo, Jin? Si Gu, punong inhinyero ng chief, ay nagkaroon ng aksidente. Anong ginagawa mo dito? Ganyan ang suot mo. Para akitin ako? Si Gu Jingsheng ay bulag. Hindi tulad ni Binibining Zhao na karapat-dapat mahalin. Matalinong desisyon. Tara na. Sa ospital, lalaban na natin si Gu. Inanunsyo lang ni Zhou Kongjin, isang pangkat sa pananaliksik ng medical robotics. Ngayon ang punong inhinyero ng medbots ay nagka-aksidente, siya ang may gawa nito. Anong susunod na gagawin? Assistant Fang, walang ebidensya, bantayan mo ang salita mo. Huwag mong isipin na kulang kami ng ebidensya laban sa'yo, tumawag ka ng pulis. Tumatahol ka sa akin, tuta, isa pang magandang balita, Gu Jingsheng. Mga miyembro ng iyong grupo ay kumpirmadong sasali sa aking pangkat. Lahat ng pananaliksik na tinundahan mo ay akin na. Hintayin mo lang, nakunin ko lahat ng negosyo ni Go. Maghanda ka sa pagkalugi. Binibining Liang, nakuha ko na ang gamot mo sa allergy. Bakit mo itinapon ang sapatos ko? Para palayasin ang aso. Sino naghagis doon? Anong ginagawa mo dito? Allergic ako sa expired na gamot sa ubo. Nakakahiya talaga. Hindi ito bagay sa pagkatao ko. Hindi ko talaga masabi. Dumadaan lang. Ipanatili nating lihim talaga. Pakiusap. Posible bang dahil hindi ako natutulog sa kanya, kaya may hinahanap siyang iba? Sa palagay ko hindi ka. Dumadaan lang talaga. Naiinip ka na kay Gu Jingsheng. At may iba ka nang napupusuan. Dr. Wu, kailangan mong mag-ingat. Sila yung Mengmeng na ito, siya'y babaeng, sanay lang sa panliligaw ng mga lalaki. Dr. Lee, pasente ko lang siya. Nagpapatingin ngayon na nakawin ang puso mo bukas. Sa susunod na araw, baka kukunin ang buhay mo. Ngayon kasi ang mga modus, sobrang advanced na. Baka hindi mo pa malaman kung paano ka namatay. Ikaw, Gu Jingsheng, hindi ka pwedeng umalis. Sinapak niya ako sa ulo, hindi pa kami tapos mag-areglo. Anong balita? Nangako ba siya sa'yo? Anong pangako? Natutulungan ka? Tinatanong ba niya kung si Doctor ang naglagay ng anti-itch ko? Oo, tinulungan niya ako. Kita mo, siya ang may gawa nito. Mabisa talaga. Layang Mengmeng. Hindi ka na nakapaghintay. Hindi mo kayang ayusin to. Kailangan kong humingi ng tulong sa iba. Anong ibig mong sabihin? Ang Mayor Domo ang nagsabi. Paano niya nalaman? Bakit hindi ko kaya? Sabog ka raw sa allergy. Dapat magpa-doktor. Doktor ka ba? Allergy. Nako, nasabi ko, ang dignidad ko bilang apo ng barangay ay nawasak ng tuluyan. Tumigil ka sa pagtawa, maging seryoso ka. Gu Jingsheng, hinahamak mo na ba ako ng lubusan? Ang girlfriend mo, sinuntok ako, pinabayaan mo ako, para makipaglandian dito. Magpakabait ka. Ako na ang bahala. Usap tayo sa labas. Miss Liang, Tio Butler, anong ginagawa mo rito? Ang pulse areas mo. Kung hindi ko ginamit ang mga bulit, para kontrolin ang alalay ni Gu Jingsheng, at gamutin ang bataeng ito sa kanyang kakayahan, mahirap siyang hulihin. Bitawan mo ako. Gagapasan ko ang mukha niya. Ang katawan niya, perpekto para magpalaki ng mga laso na bulete. Kapag naihalo na ako sa kanya, siya ay magiging perpektong lalagyan ng aking mga bulete. Mamamatay ba siya? Ika siyang mamatay na lang. Tigilang kumawala. Hindi ka makatatakas. Nilagyan mo ng lason ang pulse areas ni Liana. Kung hindi, paano kita mahuhuli? Layang Mengmeng, mahal na birhen. Bakit mag-aksaya kay Gu Jingsheng, isang karaniwang tao? Ano ang saysa nito? Mahal na birhen, bakit hindi mo ibigay ang iyong mga bulete?
Tayo'y gumawa ng tagapagmana ng magkasama. Sinisumpa ko. Pagbibigyan ko ang buhay mo. Matandang halimaw. Nakakasuklim. Kaya ipakita ko sa'yo. Wala sa'yo ang parasitic worm. Saan mo itinago? Hindi ka karapat-dapat na mag-ingat ng parasitic worm. Pangarap lang yan. Akala mo makatatakas ka. Ang banal kong ahas ay maghihigpit sa'yo. Jin, nasan ka ba talaga? Jin, nasa basement? Lumabas ka rito ngayon din. Kailangan nating mag-usap. Zeo, trato mo sakin parang aso. Pupulbusin kita, balang araw. Ipapakain kita sa ahas kong ason. Ikaw, ako ano? Kahit gustuhin mong sumipsip sa akin, hindi mo dapat dinukot ang babae ni Gu Jingsheng. Rito, ang lamig dito. Malamigin yan. May tao ba dyan? Dalhin niyo sa kwarto ko. Pabuya sa'yo. Hindi lang kumpanya ni Gu Jingsheng ang kukunin ko, pati babae niya kakantutin ko. Tingnan natin paano siya makakaganti pagkatapos. Tingnan mo yang itsura mo, mas masahol pa sa aso. Anong tinitingnan mo? Umalis ka na. Kapag nakuha ko na ang parasitic worm, pupulbusin ko siya. Hoy, gising. Gising na. Hindi ako nakikipagtalik sa bangkay. Ano tong pangit na kwintas? Ang parasitikong tatak na ginawa ng matanda. Ay natanggal na. Sinalpok mo ko tumakbo, gago? Putang ina mong malandi, mamamatay ka, sa kama ko. Bitawan mo ako ngayon din. O huwag mo akong sisihin kapag hindi kita pinigilan. Nagbabanta ka? Sabihin mo nga, paano ka magwawala, ha? Sumigaw, saktan ako? Hindi mo nga ako maabot? Ang lakas ng loob mo, magaling ka magsalita, oras ng turuan kita. Isinugod ni Liu ang buhay niya upang iligtas ito. Maghanap ng mapagkakatiwalaang tao para ayusin ang team. Kahit hindi magising si Liu, kailangan nating tapusin ang proyekto. Opo. Nasa ospital pa rin ba sila yung Mengmeng? Si Zhou Kongjin po ito. Hindi ko na kaya ito, Gu Jingsheng. Sunduin mo na siya ngayon din. Hindi mo ba nagustuhan ito? Bakit ka tatakas? Ayaw ko na nito, pakawalan mo na ako. Gusto mo nung ikaw ang nananakit. Ayaw mo namang masaktan, hindi ba? Ayaw ko. Lola, nagsisisi na talaga ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ako. Hihihi. Nagkamali lang ako sandali, nang saglit. Pinabayaan kitang makuha ang latigo. Ngayon, ako naman, gusto ko ang tunog ng latigong samasagi sa laman. Parang musika sa tenga ko. Binabalaan kita. Tumigil ka na, habang may pagkakataon ka pa. Pakiusap, tumigil. Hindi ko kailanman natutunan ng kahulugan. Tumigil ka. Hindi ko na to kaya. Baba, tama na. Nandito ka pala. Assistant Fang, ikaw na bahala dito. Hoy, hoy, hoy. Mukhang inilagay nila yung Mengmeng. Ang parasitic worm kay Gu Jingsheng. Bakit ka nasa kay Zhou Kongjin? Alam mo ba kung anong klaseng tao si Zhou Kongjin? Sila ang pumilit sa akin. Hoy, mali ang daan mo. Hindi to papunta sa bahay mo. Kung mahilig si Zhou mangulong, gagapusin natin ang kamay at paa at isabit sa entrance ng club. Layang Mengmeng. Kasapi ka pa rin ng pamilya Gu. Kung may mga has na mambuli sa'yo, sabihin mo sa akin. Ikaw ang nambubuli sa akin. Nangako ka nga, matulog sa akin. Hindi pa tayo nagkakatulugan. Mamamatay na ako kung maghihintay pa. Matulog na tayo. Ngayong gabi, huwag kang mag-alala. Malumanay akong matulog. Kung hindi mo kaya, may gamot ako mula Grand Elder. At Tumahimik ka. Buksan mo ang pinto. Jingsheng, Mengmeng, bilis, may humahabol sa akin. Tigil. Huwag kang tatakbo. Tigil. Huwag kang tatakbo. Tigil. Nakatago siya sa ibaba. Pinipilit niya akong makipagbalikan. Kapag tumanggi ako, papatayin niya tayong dalawa. Jingsheng, tumira muna ako sa inyo. Sandali lang. Pag nahuli na siya ng pulis, aalis na agad ako. Pwede ba? sige.
Walang tutol. Dagdag tao, mas masaya. Sumama ka sa akin. Alam mong nagsisinungaling siya. Bakit mo pinatira? Galing sa kanya ang Pulse Ares, pero ang lason, galing sa matandang iyon. Nandito siya, para tulungan, nakawin ang parasitic worm. Takot kang sasaktan niya. Sabi ng matanda, ingatan ang kalaban, sa malapit. Huwag kang mag-alala. Protektahan kita. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Nag-aalala ka lang, natatargetin ako ni Liana. Jigo, binibining Liang. May ipinadala si Madam para sa inyo. May ipinagawa na po ako. Nasa baba na po ang gamit. Titingnan ko po. Lanan, Dito po, binibini. Ito. Ano nakasulat dito? Kasi. Sabi po ni Madam, kapag suot ninyo itong padyama, magpihit lang kayo. May kukumpara nyo si Jigo. Kailangang magsikap kayo. Paramihin ang angka ng mga go. Salamat ng marami. Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Layang Mengmeng. Nakipagtalik ka kay Jingsheng para maging may bahay gu. Ngayon ang aakit ka na naman para magkaanak. Hindi ko papayagan yan. Umalis ka. O babagiin ko ang leeg mo, ikaw ang bahala. Layang Mengmeng. Hindi mo makukuha. Ang anak ni Jingsheng, hindi ko papayagan. Lumabas ka. Bakit ka nagkakaganyan? Akala mo sa'yo ang bahay na to. Nasaan ka na? Kailangan kitang makita. Patayin mo si Layang Mengmeng. mahal. Teka, sandali. Kailan mamamatay si Layang Mengmeng? Hindi na ako makapaghintay pa. Sinabi ko na sila yung Mengmeng, ang perpektong lalagyan ng makamandad na uot. Hindi dapat mamatay sila yung Mengmeng. Kung hindi mo siya papatayin, maghanap na lang ako ng iba. Kung gusto mo siyang mamatay, merong paraan. Ang pulseras na ito, sumisipsip ng buhay ng tao. Humanap ng paraan na ilagay ito sa kanyang kwarto kapag naging makatangkulan na ito. Iyon na ang kanyang huling hantungan. Gusto mo ng kanyang... Ang dugo nila yung Mengmeng. Nakakapagpalahin ng mas malulupit na uod. Halika na. Tuturuan kita kung paano palahin. Layang Mengmeng, ikaw. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bumaba ka na ngayon di. Ako, ayaw ko. Maliban kung mangako kang matutulog ka sa akin. Dito lang ako mananatili. At saka, pakilyusin mo ng konti. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Takpan mong mabuti ang sarili, baka ka magkasakit sa lamig. Tama na, oras na para matulog. Ito ba ang tawag mong pagtulog? Ganito lang, Walang pag-uusap habang natutulog. Mengmeng. Kapag ang parasitikong uot ay nakahanap ng piniling tagapagmana, maglalabas ito ng nakalalasong kamandad. Sa kanyang daluyan ng dugo, ang iyong dugo ay matagal nang nahalo sa uot. Dapat paghaluin ang iyong dugo sa kanya para puksain ang lason gamit ang lason, ang batang inyong ipapanganak. Ang magpapanatili sa parasitikong uot, tiyakin ang kaligtasan nito. Matapos mahanap ang target, huwag masyadong magsalita, matulog ka ng matagal, tapusin agad ang misyon, at bumalik sa Baryo Miao. Tandaan mo ito, kung mas marami kang tulog, mas mabilis kang magbubuntis, at matatapos ang misyon. Pagbubuntis sa pamamagitan ng tulog. Napakadali ng misyong ito. Eksperto ako sa pagtulog. Elder, huwag kayong mag-alala. Tatapusin ko ang misyon. Aalis na ako. Sinusunod ko ang utos ng Elder. Malapit ng magkaanak. Tulog, tulog.
Saan galing ang mga ngiping marka? Layang Menme. Putang ina mo, walang hiya. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Bakit hindi ka nalang mamatay? Ako'y isang puta. Walang hiya. Hindi ako karapat dapat akong mamatay. Ano ba? Pumunta tayo sa kalsada. Magpabundol ka sa kotse. Mabundol ng kotse. Mabundol ng kotse. Kaya nating lasunin ang mga para maging walang isip na manika. Binigay ko na sa iyo ang puppet war. Panatilihin mo lang ang eye contact habang umingiti. At susundin niya ang mga utos mo. Kahit na ano pa ang sabihin mo, kahit pa ipapatay mo siya. Pero sa ngayon, hindi pa sapat ang iyong lakas. Hintayin mong mawala ang atensyon niya, saka mo ilagay ang uod. 3 minuto lang ang bisa nito. 3. Sa eksaminasyon, superficial lang ang sugat. Tapalan mo at pwede na siyang umuwi. Gawing kompletong diagnostic test. Walang dapat masaktan sa asawa ko. Asawa, kasal na ba kayo? Hindi ba halata? Kung hindi pa kayo nagpaplano, magkaanak sa ngayon, mas mainam na magpa. MRI scan muna kayo. CJ, Hindi. Nagkatabi kami kagabi. Baka nagkaanak na ako ngayon. Layang Menme. Akin si Gu Jingsheng. Aatubangin mo ba ako? Putang ina mo, pumunta ka sa impyerno, mamatay ka, lumipas ka, mamatay ka na. Menme. Narinig kong, malapit nang gumaling ang sugat, may dala akong prutas, para sa iyo. Ginoong Go. May problema sa puso si MS, Liang. Usap tayo sa labas. Noong eksaminasyon ni MS, Liang, nakita ko sintomas ng heart failure. Delikado ito. Kung hindi agad gagamutin, baka siya'y di abutin ng 3 buwan. Nagmamadali ako. Kung di tayo matutulog agad, mamamatay ako. Nangako ka na makikipagtalik sa akin. Ba't ka nag-aatubili? Kung patagilan mo pa, papatayin na ako. Matulog na lang tayo isang beses. hindi siya nagsisinungaling. May sakit na siya. Saan galing ang mga kagat na yan? Ang aksidenteng yan ay gawa ng puppet work. Ang mata ng banal na ahas, nagkokontrol ng ilaw, para hipnotisin ang tao. Si Jinweng ang gumagawa ng ahas. Nagtutulungan sina, Liana at Jinweng. Menme. Nakabalatan na ang mansanas. Liana, natatakot ka na ba? Noong ginamit mo ang uod para kontrolin ako, para masagasaan, bakit hindi ka natakot noon? Binalaan na kita, na lumayo kay Jinweng. Akala mo ba ibinigay niya ang puppet work para tulungan ka? Naiisip mo ba, kapag ito'y nagugat na, sa iyong dugo, kapag wala ang buhay mong uod, magdurugo ka hanggang mamatay, naiintindihan mo ba? Jing Sheng, sinubukan akong patayin ni Liang Mengme. Pinagtritripan ka na naman ba niya? Hindi, ako ngayon ang nananapak sa kanya. Magaling. Gu Jingsheng, kailangan ba't laging mong ipagtatanggol siya? Kahit anong gawin niya, ano ba ang halaga ng ating pinagsamahan? Para sa'yo, Isipin mong panaginip lang yon. Pag uwi namin ni Mrs., ayaw naming makita ka sa bahay namin. Lumabas ka. pagsisisihan mo ang pagharap mo sa akin ng ganito. Hoy, hinayaan mong makatakas ng kaaway, habang wala siya sa paningin natin, delikado ito. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo. Sa akin mula ngayon. Kahit ang matulog ng magkatabi. Gu Jingsheng, nabanggalin ba siya sa ulo? Lahat ng nanakit sa akin, magbabayad din.
Anong ginagawa mo? Ulo ko ang nasaktan nang mahulog ako, hindi ang mga binti ko. Magkunwari na lang na binti mo yon. Walang lagnat. Dapat ka ring magpatingin sa ospital, magpamray ka, para ma-check ang ulo mo. Kaya ko namang maglakad ng mag-isa, di mo kailangang maging masyadong considerate. Ikaw, di mo kailangang magpakatatag sa harap ko. Ang kalagayan ng katawan mo ay hindi lihim sakit. Kuminahon ka. Di kita pababayaang mamatay habang nandito ako. Alam niya tungkol sa parasitic worm at symbiotic worm nito, kaya pwede ba kitang matulog kasama tuwing gabi hanggang tayo'y magkaanak? Ang paraan mong matulog. Di magdudulot ng pagbubuntis. Paano ba tayo dapat matulog? Gusto mong malaman? Oo. Ipapakita ko sa'yo. Bakit ka tumigil? Layang Mengmeng. Dapat umiibigan muna ang magkasintahan. Bago mag-anak. Kaya, gusto mo ba ako? Oo, gusto kong magkaanak sa kanya. Siyempre gusto ko siya. Gusto niya ako. Nakuha na rin ang anak ko. Madam, ako na ang magdadala ng bagahe nyo, papunta sa kwarto nyo. Sige na. Dra. Lee, ikaw ang nagpagapos sa akin dito. Huwag mong sabihin ng ganyan. Inimbita lang ng kasintahan ko si Mrs. Go para dumalaw sandali at tumulong sa amin. Dra. Lee, 10 taon kayong magkaklase ni Jingsheng. Nakipagsabuatan ka pa sa isang outside para agawin ang kanyang ina. Hindi ka ba natatakot na iwan ka niya? Kapag nalaman niya to, naalala mo pala ang 10 taong pagkakaibigan natin. Ilang taon ko na siyang minahal, pero ipinagtabuyan niya ako dahil sa ibang babae. Karapat-dapat siya dito. At ikaw, alam mo ang nararamdaman ko sa kanya. Pero itinulak mo pa siya kay Layang Mengmeng. Anong ginawa mo? Pinilit mo akong gumanti. Tama na ang daldalan dyan. Jin, ilabas mo na yan. Espesyal mong dala. Hahaha. Ano yan? Anong ginagawa mo? Matandang bruha. Lunukin mo to. Magkakaroon ka ng lakas kapag binuksan mo ang tiyan ni Gu Jingsheng. Ibuka ang bibi. Huwag. Mrs. Go. Saan ka pumunta? Lumingon lang ako, nawala ka na. Nasaan ang anak ko? May ipapabigay ako sa kanya. Mrs. Go. Nanay. Saan ka napunta? Sabi ng mayordomo, bigla ka raw nawala. Hindi maabot ang telepono mo. Mengmeng, Jingsheng. Takbo, kayong dalawa. Gusto nila kayong patayin. Nanay, anong sinasabi mo? Sino ang gustong pumatay sa atin? Huwag kayong lalapit, hindi ko ito tatanggapin. Lumayo kayo. Ginang, Ginang. Nanay. Nanay, bakit mo siya sinakta? Wala siya sa antas mo, pero ipinagtatanggol mo siya. Gu Jingsheng. Sinusubukan mo ba suwayin ang sarili mong ina? Kakaiba ang ugali ni tita. May problema dito. Pumunta ka rito ngayon din. Ginang, Ginang. Anong kapal ng mukha mo? Pakasalhiwalayan mo ang anak ko. Agad-agad, pirmahan mo na ang mga dokumento. Ginang, pakiusap. Ginang. Erwu, sakto ang dat. Tingnan mo kung ano ang problema ni nanay. Wala namang makitang kakaiba sa katawan ni Mrs. Go. Baka psikolohikal, trauma o stress kaya. Mga laso na uod ng Miao region. Sa mga libro ko lang ito nakita dati. Akala ko katang-isip lang ang mga ito. Siyempre, ang gumagic ng aming rehiyon ng Miao ay totoo. Hindi ito katulad ng mga masamang pamaraan na pinag-uusapan ninyong masama. Kung ganun para sa kaso ni Madam Go, paano natin siya gagamutin? Kung nandito pa ang aking symbiotic worm, may tatanggol ko sana ang laso niyang uod at kainin ito. Pero ngayon, ang symbiotic worm ko ay ninakaw ni Gu Jingsheng. Kailan ko kinuha ang iyong symbiotic worm? Kung wala ang aking symbiotic worm, siguradong namatay ka na sa pagkapira-piraso. Naiintindihan mo. Ano naman yung parasitic worm? Yan si Little Shenko. Nang unang dumating ako dito, pumasok ito sa katawan mo, kaya't napilitan akong habulin ka, kahit saan. Little Sheng, sasagipin kita. Kaya, simulat sa Paul, nilapitan mo ako, para lang makuha yung ud mo. Hindi lang yun. Gusto rin kitang pag-anakan. Kapag nagkaanak tayo, babalik sa akin ang aking symbiotic at symbiotic worms ng sabay. Kaya, yung sinabi mong gusto mo ako, kasi nungalingan lang. Ako. Layang Mengmeng. Dapat umiibahan muna.
bago magkaanak. Kaya, gusto mo ba ako? Oo. Gusto kita, halik mo, yakap at pagturo mong matulog. Saka ko lang, makukuha ang lason na bulate, para maligtas si Tita Go. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya pala. Hindi talaga niya ako nagustuhan. Hindi hinangad ang katawan ko. Gusto niyang makipagtalik. Para makuha lang ang kambal na bulate sa akin. Butler, nasaan siya? Layang Meng Meng, bakit ang lamig mo? Hi! Normal ang vital signs ni Miss Liang, pero nauubos na ang mga organo niya sa ganitong bilis. Hindi siya aabot. Sa umaga, Anong hindi abot? Kaninang umaga okay pa siya? Hindi ka ba doktor? Iligtas mo siya. Hindi ako matutulungan ng doktor. Gu Jingsheng. Huwag kang matakot. Mabubuti ka rin. Tipunin ko ang pinakamagaling na medical team para iligtas ka. Titiyakin kong maililigtas kita. Gusto kong magkaanak kasama. Saka lang, ako mabubuhay. Layang Meng Meng. Dapat mahal mo talaga ang isang tao. Bago ka magplano ng pagbubuntis sa kanya, naiintindihan mo ba? Pero, ang gusto ko lang ay halik. At yakap mo. Walang ibang tama para sa akin. Sa pinakamababa kong sandali, ikaw ang unang pumapasok sa isip ko. May ibig sabihin yun, di ba? O baka naman, ayaw mo talaga sa akin. Ayaw mong magkaanak tayo. Hindi ganun. Hindi kaya ng katawan mo ngayon. Kapag gumaling ka na, bibigyan kita. Hindi pwede ito ngayon. Ngunit mamamatay na ako. Gu Jingsheng. Paano mo nagawa? Ayaw mo akong iligtas. Meng Meng. May sakit ka ngayon. Kapag bumuti ang kalagayan mo, Kung gumaling man ako, huli na ang lahat noon. Gu Jingsheng. Masama ang pakiramdam ko. Hirap, huminga. dalhin na kita sa ospital. Gu Jingsheng. Iligtas mo ako. Layang Meng Meng. Kapag sinimulan natin to, wala nang atrasan. Sigurado ka bang itutuloy mo? Kapag pumayag ka na, walang pagsisisi. Bakit ka nagtatago? Nakita mo na ang lahat kahapon. Masakit pa rin? Nawala na ang sakit. Ngunit ang mga parasitic at symbiotic worms ay hindi pa bumabalik. Para bumalik ang mga ito, dapat may kasamang sanggol. Pag nagal-ihi ako. Kaya, kung gusto mong gumaling ako ng mabilis, kailangan nating magsiping agad. Gusto mo ng anak? Tulungan na kita uli. Gu Jingsheng. Madam, ibalik ninyo ang kutsilyo, ngayon din. Bitawan ninyo ako. Papapatayin ko siya. Madam, Biyakin ninyo siya. Nasa puso niya ang bulate. Inay, magising kayo sa katotohanan. Inay, Madam, siya po si Binibining Go, anak ninyo. Epekto na ng lason ng bulate. Wala na siyang nararamdamang sakit. Hindi na nakakarinig o nakakakita. Maliban na lang kung matapos niya. Ang ipinagagawa sa kanya, ang kasalukuyang misyon niya, ay patayin si Gu Jingsheng. Kaya wala na tayong magagawa. Nakatitig lang tayong walang magawa, habang pinapatay niya ang Panginoon.
Nanay, salamat sa Diyos. Ligtas na tayo ngayon. Salamat kay MS, Liang. Ayos ka lang ba, Meng Meng? Hindi ako makahinga. Ramdam kong lahat ng dugo ko, mabilis na nauubos. Ang kwartong ito ay may mga bulating kumakain ng laman. Nakita ko itong Pulse Heiress kay Dr. Lee noong nagpapagamot siya. Bakit nandito ito? Ang bulating ito pumapalit sa lasong dugo. Si Liana ay tumutulong. Kay Jinweng na ubusin ang dugo ko. Alam ni Jinweng, ang tungkol sa parasitic worm mo, hindi niya ito makontrol. Kaya, ipinadala niya si Tiyag para kunin ang parasitic worm mo, tapos uubusin ang dugo ko. Para dumami ang mga bulate. Yang matandang kasama ni Zhu Kongjin. Kung wala ang parasitic worm na ito, na nasa iyo pa rin, ang maliliit na bulating ito, hindi ako mapipinsala. Maglakas loob si Zhu sa mga tao. Patay siya. Protektahan mo sila. Binibini. Assistant Fang, ipadala mo sa akin ang Jin, ang galing ng ginawa mong trabaho. Ang trend bukas ay si Gu Jingsheng na pinatay ng sarili niyang ina sa kanyang bilya. Hahaha, magaling. patay na si Gu Jingsheng. Si Zhu ay wala ng silbi. Painumin mo siya ng lason. Binatang Zhao. Tagay tayo para sa iyo. Kayong dalawa, lumabas kayo. Ang lakas ng loob mong sirain plano ko. Gusto mong mamatay? Matandang loko ka. Nabubuhay ka sa akin. Tapos aatakihin mo ako? Liana, puta ka, sa likod ko. Ano ang ginawa mo? Sa matandang ito? Isa kang tanga. Nung gabing iyon, kasama ko na si Jinweng. Sino gagamit sa iyo na tanga? Makinig ka, Zhu. Ininom mo ang aking 5 laso na gamot. Sa loob ng 10 minuto, mamamatay ka sa pagdurugo. Pagkamatay mo, ilalabas kong pahaya na ikaw ang nagpapatay kay Gu Jingsheng, tapos nagpakamatay. Ang yaman mo, ingatan kong mabuti. Tulungan niyo ako. May tao. Saklolo. Gu Jingsheng. Ikaw, buhay ka pa? Iligtas mo ako. Sina Jinweng at Liana ay gustong patayin ako. Zhu Kongjin, pinatay mo ako. Ngayon humihingi ka ng tulong. Nasaan sina Jinweng at Liana? Ako, Kung hindi mo sasabihin, papatayin kita ngayon din. hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang, si Liana at matandang iyon ay nahuhumaling sa mga nakalalasong uod. Pupuntiryahin nila ang angkan ko. Nasa panganib sila yung Meng Meng. Ang pulseras at mga uod ay hindi pa kinukuha. Sigurado ka ba na malalagot ang angkan? Maliban kung magkaanak sila yang, para maibalik ang parasitiko at simbiotikong uod sa kanyang katawan, walang makakasira sa aking uod na kumakain ng laman. Kahit siya, mahana birhen ng miyaw, ngunit ikaw, si Gu Jingsheng ay patay na. Ito ba talaga ang gusto mo? Ano sa palagay? Ang aking buhay na nakataling uod. Salamat sa pagturo kung paano pumatay na Gu Master. Kunin ang kanilang mga life-bound worm. Sinabi ko na, gusto kong buhay si Gu Jingsheng. Hindi patay. Nabigo ka sa aking plano. Nararapat kang Nakalimutan kong sabihin. Ang lason sa iyong alak ay iyong 5 Venoms pulbos. Mas mabuti pang umasa sa sarili. Maliit na ahas. Mula ngayon, ako ang iyong Panginoon. Layang Menmeng, ninakaw mo si Gu Jingsheng. Ngayon isuko mo. Layang Menmeng. Ano ang gusto mo? Layang Menmeng. Kung ayaw mong mamatay siya, lumabas ka rito ngayon din. Narito ako. Pakawalan mo siya. Buhay ka pa pala. Pero, malapit ka nang mamatay. Ngayon, narito ako para wakasan ka. Binibini Liang. Sige. Gusto mo talagang
Layang Menme, tingnan natin kung gaano katagal kay mong magtago. Kapag nakuha ko na ang symbiotic worm at ang parasitic worm, saka kita papatayin. Gu Jingsheng. Mahal na mahal kita, mabuti akong trato sa'yo. Hindi mo ako pinili, at napumilit kang makasama. Ang putang iyang si Layang Mengme. At sa huli, ikaw ay ng sarili mong ina. Huwag mo akong sisihin. Ang dapat mong sisihin ay ang putang iyang si Layang Mengme. Layang Menme, nangangahas ka bang magplano laban sa akin? Nagsasayaw ka na sa kamatayan. Banal na ahas na buhay na kasama ni Jinwei. Paano mo ito nakuha? Pinatay mo siya. Ginamit niya ang uod na kumakain ng laman para ubusin ang iyong dugo at ninakaw ang iyong uod na kasama sa buhay. Bakit hindi ko dapat gamitin ang parehong paraan para kunin ang kanyang uod na kasama sa buhay? Higit pa riyan, gusto ko rin ang symbiotikong uod at ang parasitikong uod nito. Sabihin mo, nasaan ang dalawang uod sa katawan ni Gu Jingsheng? Kaya, sinaliban ng uod si Tiago, hinahabol si Gu Jingsheng, lahat gawa mo. Liana, hindi naman nagkasala, si Tiago sa iyo, bakit mo siya sasaktan? Alam mong, pagkamatay niya lang, o ni Gu Jingsheng, ang makakaputol, sa sumpa. Bakit hindi ko siya papatayin? Alam niya na mahal ko si Gu Jingsheng, pero dahil iniligtas mo siya, ikinasa kanyang manugang na babae. Paano naman ako? Ano na ako? Itinapon ako tulad ng basura kahapon. Sila ang unang nagtaksil. Lahat ng mananakit sa akin ay babayad ng malala. Kasama ka dyan. Layang Menmeng, halos ubos na ang dugo mo sa uod na kumakain ng laman. Hindi mo matatanggap ang simbiotiko at parasitikong uod. Tumigil ka sa paglaban, ibigay mo sa akin, at buong katawan kang mamamatay. Magsalita ka, nasaan ang mga iyon? Huling pagkakataon. Gusto mo ang parasitic worm? Dapat sana'y dumiretso ka sa akin. Gu Jingsheng, hindi ka patay? Buhay pa ako. Nabigo ba kita? Liana, ikaw at Jinweng ang lason kay Zhu Kongjin sa bar. Pagtatangkang pagpaslang. Tumawag na ng pulis si Zhu Kongjin, hindi mo makatatakas. Gu Jingsheng, bakit mo ako ginaganyang ganito? Alam kong si Jinweng ang pumatay sa iyo. Ipinaghiganti kita sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanya. Pero gusto mo akong patayin? Liana, umurong ka na ngayon din. Hindi makokontrol ng ordinaryong tao, ang banal na ahas. Kapag ginamit mo ito, babalik ito para wasakin ka. Di magtatagal, mabubulok ang katawan mo. Layang Mengmeng, tumahimik ka. Kung hindi ka sumipot, maaaring nagkaroon ng pag-asa. Kami ni Jingsheng, hindi. Wala talagang pag-asa. Are. Gu Jingsheng, wala kang puso. Bakit mo ako ginaganito? Nasaan siya? Nakaalis na. Huli na tayo. Babalik sila para maghiganti. Sa ospital. Anong nangyayari? Parang may sumusunod sa atin. Huminahon ka. Si Liana ay hinahanap sa buong lungsod. Kapag lumabas siya, arestuhin siya. Sir, emergency. Lumalala ang kalagayan ng madam. Nanay, Siya ay nasa likod. Sa likod mo. Binibini. Tita Go. Tita Go, binibini. Nahanap na ako. Gu Jingsheng. Mahal na mahal kita. Bakit hindi mo nakikita ang mabuti sa akin? Kung tatanggihan mo ako, dapat kang magbayad sa akin. Ang mga bulating lasot. Ang mga bulating may lasot. Sa katawan mo, akin ang mga yan. Liana. Gu Jingsheng. Ayos ka lang ba? Ang lason sa katawan ni Tita hindi pa ganap na nawawala. Liana ay muling tinurukan si Tita ng mga gamot na pampabaliw upang mailigtas ang buhay ni Tita Go. Wala akong nagawa kundi ipasok siya sa coma. Kapag nakuha ko na ang symbiotic worm, baka sakali may tulungan ko si Tita na malinis ang katawan. kaya ang prioridad ngayon ay pagbuntisin ka.
Sa ngayon, ito ang pinakamabisang paraan. Kanina lang, sinubukan niyang hiwain ang puso ko para kunin ang parasitic worm. Bawat araw na nandito ang mga bulate, lalo kang napapasabak sa panganib. Nag-aalala ka sa akin. Sanay si Liana sa gumagic, wala kang laban sa kanya. CJ, naiintindihan ko. Anong naiintindihan mo? Umuwi ka at magdalang tao ka. Kaya pala sinubukan ni Liang Mengmeng na akitin si Gu Jingsheng. Ang pagbubuntis pala ang Sabi ko na sa'yo, wala akong ibang kasama. Bingi ka ba? Lumabas ka na ngayon din. Multo. May tao ba dyan? Alisin nyo itong multo. Sa labas. Tao. Dali, may kailangan dito. Kung magpapakalat ka pa, ipapakilala kita kay Jin ngayon din. Liana, ikaw, paano ka napunta? Sa ganitong kalagayan? Tama si Liang Mengmeng. Ginamit ako ni Jin Wei bilang lalagyan ng uod. Kahit papatayin ko siya at kunin ang kanyang ahas. Hindi na ako tao, ni multo. Kaya ngayon, ang pag-asa ko'y makuha ang parasitikong uod na sinabi niya. Tutulungan mo ako. Karapat dapat ka dito. Ang mga taksil ay may kapalit. Gusto mong mamatay ako? Ngayon manghihingi ka ng tulong sa akin. Pangarap mo yan. Teka, huminahon ka. Anong kailangan mo? Gagawin ko lahat. Basta mabuhay ako. Pumunta ka sa presinto at iurong ang kaso ngayon. Tapos gumawa ka ng bagong pagkakakilanlan. Papasok ako sa pamilya. Bakit pamilyang Go? Huwag mong sabihin, gusto mo pang akitin si Go. Tingnan mo sarili mo, parang naglalakad na multo. Hindi, teka, sandali. Susunod ako, iuurong ko na ang kaso, at dadalhin kita sa mga Go. Jigo, kung hindi mo sana, agad na pumunta sa bar, at sinabihan ng bartender, para hanapin ako, at dinala sa ospital. Malamang patay na ako noon, at tumutubo na ang damo. Pumunta ako ngayon, para lang magpasalamat sa iyo. Desisyon ko ng buwagin, ang medical robotics team, at tuluyang iwanan ang mga kaugnay na proyekto. Balak ko, magbakasyon sa ibang bansa, para magpahinga. Narito ang experimental na data. Tingnan mo kung may, sa team mo na, makagamit nito. O pala, Jigo, nabalitaan kong ang chief engineer ninyong si Leo ay gumising na at kailangan ng personal na assistant. Meron akong may re-rekomenda. Subukan nyo muna siya ng ilang araw kung qualified siya. At kung sakaling magustuhan, ipasay nyo na kay Leo. Huwag kang mag-alala, lahat ng gastos. Ako ang sisigot. Kailangan ko ba ng pera mo o ng data mo? Zukong Jin. Ang dapat mong humingi ng tawad ay hindi ako. Pupunta ba ako ngayon sa ospital at personal na humingi ng tawad kay Leo? Assistant Fang, samahan mo siya. Opo. Mukha kitang kilala. Igo po. Isang katulad ko po ay wala. Karapatang makilala kayo. Tanggalin mo ang face mask mo. Giu po. Pangit po ako. Baka matakot kayo. Mas mabuting nakasuot pa rin ito. Huwag kang mag-alala, o gusto mong may tumulong sa'yo. Gu Jingsheng. Personal na katulong, ipinadala ni Zukong Jin. Pagkatapos ng probation, ipapadala para alagaan si Liu sa ospital. Umalis si Jo Kongjin sa ospital, bago lubusang maalis ang lason sa kanya. Nagmamadali siyang umalis ng bansa. Unay pagmadali sa pag-alis sa ospital, ngayon nagmamadali pang abroad. Hindi ba? Parang may tinatakasan siya. Matalino. Tumawag siya para bawiin ang kasong pulisya at kanselahin ang warrant ng aresto kay Liana. Madalian ang pag-alis sa bansa. Malinaw na may nagbabanta sa kanya. Si Liana. Nahuli na ang isda. Nagpakita ka na naman kay Irwutao. HMM. Sabi ni Dr. Wu, ang mga bagay na ito, hindi pwedeng madaliin. Hoy, Gu Jingsheng. Ganyan ka ba talaga kawalang kaya? Bakit pagkatapos ng maraming pagsubok, hindi pa rin ito gumagana? Alam mo bang hindi mo madetect ang pagbubuntis kung masyadong maaga pa? Di pahabain mo, ang panahon. Gusto mo bang iligtas ang nanay mo o hindi? Kung patuloy tayong magpatumpik-tumpik, mamamatay tayong lahat. Hoy, anong ginagawa mo?
para pahabain ang oras. Hoy ikaw. Andy, Layang, ang pabaya mo naman. Ikaw, ngayon ka lang nagsimula, bilang personal na katulong. Hindi ba umiinom ng tubig si Gan, Layang? Bakit gising ka pa? Sa ganitong oras ng gabi, matulog ka na. Halata namang naghihintay ako rito, Pars. Layang Menme, kayong dalawa ni Gu Jingshe. Mga tanga, pinagkatiwalaan pa ang isang tao. Tulad ni Zukongji, naghahanap ka ng kamatayan. Layang Menmeng. Layang Menmeng. Layang Menmeng. Nasaan ka na? Alam mo ba kung bakit? Siya umalis dahil nagpatawag ako ng mensahe sa kanya na si Liu sa TechDep ay nagkamalay na. Agad siyang nagmadali sa ospital. Layang Menme, huwag mong sabihing akala mo may pakialam siya sa... Ang inaalala niya ay ang kanyang proyekto. Isa ka lang, laruan na nilibangan. Kapag nagsawa siya, itatapon ka niya. Wala akong pakialam. Samahan lang ng interes. Talaga bang wala kang pakialam? O nagsisinungaling ka? Subukan natin ng eksperimento. Dahil di ko magamit ang paraan ni Jinwei para makuha ang parasitic worm. Gagayahin kita. Kung di ko makuha puso ni Gu Jingshe, kukunin ko katawan niya. Magbubuntis ako ng anak niya. Sa panahong iyon, mapipilitan siyang makisama sa akin. Nakakabilib, di ba? Gaano kabilib? Liana, nanakot ka na, nagkidnap pumatay, lahat ng kasamaan, nasa daan na, ang mga pulis, di ka makatatakas ngayon. Gu Jingshe, di ka na ba umalis? Bakit ka bumalik? Mula nang marinig mo, aming pag-uusap ni Jingshe tungkol sa parasitic worm sa ospital, itinayo namin ang bitag. Malapit na ang pulis, tara na. Gu Jingshe. Alam mong mabuti na ang bitag kay Mengme ay katumbas ng kamatayan ko. Pagdating nila, mamatay talaga ako. Mahal na mahal kita, pinagmalasakitan kita, di kita sasaktan, pero ginawa mo to sa akin. Gusto mo akong mamatay. Gu Jingshe, pinilit mo ako. Kapag ako'y naghirap, maghihirap ka rin. Lahat ng mahal mo, wawasakin ko. Bu Jingsheng, Bu Jingsheng, Bu Jingsheng. Hindi ko kaya ang paghihirap nang mag-isa sa pagdurusa. Panahon na para matikman ang pait ng aking karanasan. Hulaan mo, kung malaman ni Gu Jingshe na nakikipagtalik ka sa isang pala, gusto pa kaya niya sa'yo? Dr. Lai, bakit ngayon ka pa lumapit sa akin? Inilantad ni Gu Jingshe ang sira mong medikal na kagamitan. Pinabangkarot ka at binali ng mga loan shark ang binti mo dahil sa utang. Ngayon, pulubi ka na. Sa ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon para maghiganti kay Gu Jingshe. Babae siya ni Gu Jingshe. Gawin mo ang gusto mo. Pwede bang? Patayin ko na siya. Kung mapapatay mo siya, ako na ang bahala sa libing. Iniligtas ako ni Dr. Lee. May isang kondisyon, huwag maghihiganti kay Gu Jingshe. Bakit ngayon? Tumutulong kang sirain, si Gu Jingshe. Sinong nagsabing, hindi ito bitag na, pinagtulungan niyo ni Gu Jingshe? Kung nag-aalala ka, i-record mo lahat. Magkakaroon ka ng ebidensya kung lolokohin kita. Hindi na ako magtatagal sa mundo. Salamat, Dok, sa pagkakataong makapagbayad puri. Ilang taon na akong walang babae. Ang babaeng ito, Lumayo ka. ang kamay ko. Ang kamay ko, ano itong nangyayari? Kung mahal mo ang buhay mo, lumayas ka na ngayon din. Dr. Lai, di normal ang babaeng ito. Hindi ko mahawakan, hindi pa nga, makasiping ito. Sandali, putulin muna ang kamay niya. Kung mawala ang kamay niya, paano mo siya sasakyan? Mas mabuti, putulin ang litit ng kamay at paa. Saka mo siya galitin. Magandang plano. Liana. Lumayo ka. Umatras ka. Lumayo ka.
Hindi ba ito ang aking parasitic worm at symbiotic worm? Hindi ba't dapat nasa loob? Si Gu Jingsheng, paano sila napunta rito? Halimaw, saklolo. May tao. Bilis! Muntik na nating paalisan siya papuntang ibang bansa sa pamamagitan ng eroplano. Sabihin mo, nasaan si Liana? Hindi ko alam. Huwag, pakiusap, sumusumpa ako, hindi ko alam. Alam ko lang na si Liana, ang baliw na babaeng iyon, ang pumilit sa akin na gumawa ng bagong pagkakakilanlan para sa kanya, para pasukin ang pamilya Go. Sinabi niyang gusto niya, ng parasitic worm. Yun lang ang, alam ko, sumusumpa ako. Gusto ko lang mabuhay, bakit ang pag-iral, ay napakahirap? Sir, may nakita kaming pilay, sa may gate, na duguan ang bibig. Paulit-ulit niyang sinisigaw, ang pangalan ni Liana, baka alam niya. Nasaan si Liana? Magsalita ka. Sasabihin ko, huwag. Pakiusap huwag. Gu Jingsheng, ikaw ang dahilan ng pagkabangkarot ko. At pagkakaroon ng nakakahawang sakit, puntahan mo ang impyerno. Gu Jingsheng. Halimaw ang asawa mo. Halimaw din si Liana, lahat sila ay mga halimaw. Huwag mo akong kagatin. Aray. Kung gusto mo akong hanapin, tumawag ka lang sa akin. Ang aking mga makamandag na uod ay mas higit na mabisa kaysa iyong cellphone. Kapag pinakawalan ko ang mga uod, saan ka man magtago, mahahanap kita. Matutulungan mo ba akong hanapin siya? Hindi. Liana, nilulunan ng banal na ahas, ang iyong mga lamang loob. Kapag kinain ito, ang iyong puso, wala nang lunas sa iyo. Palayain mo si Tiago at ang nurse. Tutulungan kita. Kung talagang gusto mong tumulong, mamatay ka na. Mamatay ka na. Tigil. Jingsheng, nandito ka, Jingsheng. Liana, nandito ako, pakawalan mo sila. Gusto mong patawarin ko siya? Ginawa niya ako, halimaw. Tapos palalayain mo pa siya. Gu Jingsheng. Masaya tayo bago siya dumating. Nilason niya ang isip mo nang lumang salamang ka. Ibinuhos ko ang sarili ko para iligtas ka, kayon ipagtatanggol mo siya. Papatayin ko siya. Liana, anong gusto mo? Kahit anong kaya kong ibigay, gagawin ko. Huwag kang gagalaw. Kahit ano. Iwanan mo siya at pakasalan ako. Bubuo tayo ng bagong at magkakaroon ng anak. Pakawalan mo muna sila. Nagsisinungaling ka. Inay, Gu Jingsheng, nanginginig ka. Mahal mo si Liang Mengmeng. Mahal mo ang nanay mo. Pero kailan mo, ako mamahalin? Ang sakit. Mas mabait pa ang lasong ahas kaysa dito. Pero, ganun pa man, pinili kitang mahalin. Kaya ngayon, pamimiliin kita, magdesisyon ka na. Iligtas mo ang nanay mo. O si Liang Mengmeng. Gu Jingsheng. Pinoprotektahan ng mahal na birhen ng miyaw ang kanyang mga tao. At tungkulin mo, ipagtanggol ang iyong ina. Pumili ka na, iligtas mo si Tiago. Walang desisyon. Walang pagpipilian. Kung ganun, mamamatay silang dalawa. Meng Meng. Paano nakakawala ang dalawang lason na ito sa kanilang mga host? Hindi lang ako iniligtas. Sa mga peligrosong sandali, sumusunod pa sila sa utos mo. Kamusta si Tiago? Mga maliliit na sugat lang, walang malubha. Si Liana. Patay na siya. Ang banal na ahas ay alaga ni Jin Weng noon pa man. Kahit inangkin ni Liana, ito nang sapilitan, nasa loob pa rin ang kamalayan ni Jin. Ginamit nito ang ahas para atakihin si Liana, panghihiganti kay Jin Weng. Kung nandito pa sana, ang aking symbiotic worm. Nalalayan ko sana siya, sayang naman. Masyadong malalim ang pagkahumaling niya. Sarili niya ang may gawa nito. Oo nga pala, paano mo ako nakita? Ang mga bulating inilagay mo, sa pipi, ang nagturo sa akin dito.
Halimaw, halimaw, tulong. Ayon sa matanda, bago mabuntis, dapat manatili ang mga bulat sa katawan ng lalaki. Bakit parehong lumabas ang mga bulate at sumunod sa at ihatid ka sa akin? MS, Liang, mga resulta ng pagsusuri. Buntis ka na. Ang aking symbiotic uod at parasitic worm ay bumalik na. Kaya sila, nasa ilalim sila ng kontrol mo. Nagdala sa'yo rito sa akin, parang mga tadpole na naghahanap ng kanilang ama, nahanap nila, at babalik sa katawan ni ina. Magiging ama na ako. Meng, ang mga uod ng pangalawang elder ay nakaramdam ng pagbabago ng parasitic war. Alam ng parasitic war na natagpuan ka na nito, ang tagapagmana. Kaya agad kaming nagmadaling pumunta. Meng, kumusta ang pakiramdam mo? Ngayon, buntis ka na pala. Balik na tayo sa baryo para sa prenatal care. Ayaw ko. Liang Meng, gusto mong mag-isa mong palakihin ang bata. Hindi ka ba lagi naghihingi ng diborsyo? Tara na, pupunta na tayo ngayon di. Ayaw ko. Sa buhay na hindi tayo maghihiwalay kailanman. Elder, lagyan mo siya ng uod. Tingnan natin kung magiging matigas pa siya. Elder, pangalawang elder. Hindi mo ba sinabi na hindi basta gagamit ng gumagic sa publiko? Nakalimutan ko. Para hindi niya makita. Bienan. Narinig ko, nandito ang pamilya ni Meng. Pagkatapos ng mahabang biyahe, siguradong gutom kayo. Naghanda ako para sa lahat. Steamed lamb, steamed beer paw, steamed deer tail, rock sugar pear, at bird's nest dessert. Kain muna tayo habang nag-uusap. Hindi kami gutom. Elder, medyo gutom ako. Di, tara na. Liang Meng. Pwede bang, hindi na tayo magdiborsyo? Pero, kailangan kong bumalik at magmana ng negosyo. Sasamahan kita. Sa apelyido ko ang bata. Pwede rin sa apelyido. Di, hindi ka ba natatakot na lalason kita ng uod? Hindi mo pa ba, ako nilaso. Liang Meng. Kailangan mong panagutan ako. Sige, isasama na kita.